Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid, ang inyong pong lingkod, si Father Pep Bakay po ito, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Monday episode ng ating paborito at lumalaking Barkadahan kay Kristo, no? Dito pa rin po tayo nakikinig sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM, Friends tayo. And it's the last day of the month of August, and at the same time, it's public holiday dahil National Heroes Day. Yan. Kaya lahat po ng mga tao ngayon very relax. No? Long weekend. Opo. Yan. Okay, at of course, isang oras na naman po tayo magkakasama-sama, no? Kahit na po wala yung ating mga regular Monday co-host, pero nandito po yung ating isang Tuesday go-go girl. Yan. Mamaya na siya mag-greet, no? Okay, Sister Son, bumati ka muna sa ating mga listeners. Okay, hindi ko na sinabing magandang umaga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo, a radio program of the Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan. And today is the 22nd Monday in Ordinary Time. At of course, happy holiday, National Heroes Day. Ayan, binabati ko po lahat ng heroes. Opo. Ayan. O sige, Sister Rose, bati Opo. ka na. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Hindi po kayo nagkamali dahil Lunes po ngayon. Si Sister Rose po to at sama-sama po tayong pagnilayan natin ng mabuting balita sa araw na ito. Huwag po kayong aalis. And Salamat of course, binabati natin yung lahat ng mga pare, no? Kasi kanina, Oo nga, nag-recollection kami yan. Every last Monday naman yan. Oo nga. mo. At nakapagtinda si Sister Son ng kanyang mga religious items. Pinakilala ko sa kanila ang Archdiocesan Religious Iyan naman. Store. Yan. Nag-enjoy kami doon na yung ibang mga pare, Sinalangi Laking Store, may kikibiro la ka rin. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Dapat gawin mo every last Monday of the month. Oo. Diba? Tapos iba-ibang items ang dadalhin namin, Para at least makita nila yung mga religious items and supplies natin dyan sa religious store, di ba? Yan. Ayan. So, sana'y nakarami kayo. Okay, thank you, Sister Son. Of course, diretso na tayo, Sister Son. Okay po. Kung gusto po ninyong makipagtalakayan sa amin by means of your text messages, ito na po. Sa Smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating Connect Ka Katekista program, yung mga gustong sumali po, just type REG or capital letter then space and then full name / name of your vicariate, parish or your school, o kaya po yung address, no? At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966, no? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? Napakaganda pong mga mensahe at kung may mga prayer requests, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan. And rest assured ay isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, counseling number naman po, Pastoral Counseling, 0922-831-5967. 0922-831-5967. At kung gusto nyo naman pong manood sa internet,
nasa live streaming po kami, www.ustream.tv. Then search po ninyo yung Bright FM 91.9. Kung gusto niyo naman pong mapakinggan ng mga nakaraang episodes namin, nasa Facebook po. Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. And of course, thank you kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. At thank you po sa mga nagla-like sa mga episodes namin. Thank you very much po. Okay. So, diretso na tayo, no? Sige, si Sister Rose ang babasahin magbabasa po ng natin, no? gospel. Ang ating Mahaba-haba. ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya ay lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa at dooy ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaías. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ang ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi, at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan at matapos isinauli sa tagapag-ingat. Siya'y naupo, nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito ay inyong narinig ay matutupad ngayon. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba itong anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta ni Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Serepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at tinaboy siya palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Wow. Okay, Sister Son? Ganda ng gospel, mahaba, madaming Opo. pwedeng pag-usapan yan. Parang dito po talagang inumpisahan ng Panginoong Jesus ang kanyang public ministry, no? Na-imagine ko siya kung baga sa atin ngayon, para siyang keynote address, no? Opo. Na-imagine ko siyang kayong Kapampangan magdiskurso. Keynote address yan. At napakaganda po kasi ang pagsasalita niya, yung speech niya, nagumpisa siya sa presence ng Holy Spirit, no? At mapapansin din natin, parang yung pagbasa niya sa banal na kasulatan very dramatic, no? Kahit sa mga pelikulang nakita ko, ang gandang tingnan nito nung binabasa niya yung scroll, no? At makikita din po natin dito ng
Panginoong Jesus he was able to find isang specific passage, no, to read na in-announce niya sa mga tao at parang applied sa kanya, no, yun bang nagumpisa yung the Spirit of the Lord is upon me, no, doon po nagumpisa. At makikita po dito na meron siyang confident sense of direction at meron din siyang sense of purpose na nakaka-inspire po pagka binasa natin or marinig natin, no. Gusto ko pong mag-focus dun sa mission, no. Di po ba ang mission kailangan may purpose? Tayo po, lahat tayo may mission. And then siguro po start natin sa trabaho natin. Yan, no. Una, paano natin bigyan ng purpose ang trabaho natin? Unang-una siguro, i-recognize natin ang presensya ng Panginoon. Whatever trabaho meron ka, be it simpleng trabaho na nagwawalis sa daan or napakagandang trabaho, white-collar job sa office, unang-una yung presensya ng Panginoon. And then, of course, we pursue our work, no, as God directs us, kung ano ang kagustuhan ng Panginoon dun sa trabaho natin. Kasi He will empower us. Susundin lang po natin yung the will of God. Siguro magbigay ako ng example sa mga katekista, no. Vocation po, a vocation to preach and teach sa mga katekista. Alam natin na may purpose tayo. Bakit ka magiging katekist? Kasi may purpose ka. Gusto mong tulungan ng mga bata, especially in the public schools, na makilala ang Panginoon. So ito po ang nakita natin sa unang parte ng gospel ngayon. Sana po, kagaya ng Panginoon, our mission proceeds with a purpose. Amen. Amen. Napakaganda. Opo. Thank you, Sister Son. Mission and purpose. Opo. Sa akin naman po, very consoling siya. Parang alam na alam po ng Panginoon natin ang pwedeng danasin ng tao, yung maghihirap ka. Di ba pag mahirap po yung sitwasyon ng buhay mo, parang pag tayo nag-good news, yung balita, parang nasolve na po yung paghihirap mo. Kaya imbis na matuwa po yung mga nakikinig sa kanya, kaya ang ano ko po, napakaswerte natin kasi wala tayo yung panahon na yon. At least ngayon po natin na, parang ngayon tayo po mismo yung nakinabang ng good news ng ating Panginoon. Sana ang challenge po maging good news din po tayo sa ibang tao. Ayun po. Very good, no? Alam nyo, itong readings natin ngayon, yung reading natin, yung gospel reading, ito isang paboritong reading ng mga naordinahan. Ito yung sabi dyan sa, of course, nung nag-aaral kami, yung programmatic text. Parang ano ito yung plataforma de gobyerno. Di ba pag election na yan? Ano ba yung platform? Okay, yung plataforma mo. Ganyan, di ba? And it's true, kasi yung pare, pag maordinahan, ito yung para plataforma niya. Ito yung gospel na babasahin. Because this is the platform of Jesus ministry, no? As of course taken from the book of the prophet Isaiah. Ito yung yung Jubilee year. Ito yung Jubilee year, yung good news, yung sabi ni Sir. 2000, no? Yung yung sabi nga, the Spirit of the Lord is upon me, no? To bring the good news to the poor, no, to release to the captives, recovery of sight to the blind, no, liberty to the oppressed, no, to proclaim the acceptable year of the Lord. Yung year of the Lord na yun ang Jubilee year. So tama yung ito yung parang mission natin, yung sabi ng Sister Son, and of course yung sabi ni Sister Rose kanina, no, na ito nga yung yung ating kailangan gawin, no, mga bilang isang Kristiyano, ang ipahayag ang mabuting balita. Yan, no. Marami na tayo mga bad news, 'di ba? Opo. Good news, bad news, mga ganyan, no. Sigurado pagka sa yung salita ng Diyos, good news. Opo. At ito nga yung mga good news na 'to. Pero in every good news may bad news, 'di ba? Kanina narinig ko si Archbishop Sok.
pagdasal daw natin ng mga Mga items. iglesia, opo. So, Ah, tingnan mo, Mm-mm. kailangan natin silang ipagdasal. Opo. Mm-mm. That's good news. Mm-mm. Yung ipagdasal natin sila na tayo ay Catholic, sila ay iglesia, and Mm-mm. yet, ini-instruct tayo ng pinakamataas natin na we should pray for them. Opo. Mm-mm. No? Tama yan. At sa lahat man ng yan, mga masasamang nangyayari, Oo. mga sabi nga natin yung madilim na kalagayan, no? Mm-mm. Parating may ganyan na yung dilim, yung mahirap, mga pagsubok, no? Oo. Parati yan na sa buhay natin din naalis. Pero we need to of course proclaim the good news. Sabi nga ni I think it's the Timothy, no? Yung in season and out of season. Na parang kuminsan nga parang napapanahon ba ang salita ng Diyos na ipahayag ko? Oo, napapanahon. Every day is actually an opportunity for us, no? Araw-araw po ay panahon para ito nga, no? Parang jubilee year, no? Kasi nga hindi naaalis yung mga kalagayan sa tao. Like for example, poverty. Ito nga yung good news to the poor, no? Mm-mm. Poverty. O ito nga yung release to the captives. Ang dami mga bilanggo. Opo. Of course, physically and spiritually. Opo. Mga bilanggo sa kanilang for example, mga addictions, attachments, di ba? Yung bandages mo. Oh, yung mga ganyan, di ba? Opo. Tapos recovery of sight to the blind. O sino ba yung mga bulag? Oh, maraming mga bulag ngayon. Di ba? Physically and again spiritually, di ba? Pag hindi na natin nare-recognize yung tama sa mali. Ano ba yung mabuti? No? At ano ba yung masama? Kuminsan people today, kuminsan na yung kanilang sense of what is right and what is wrong, no? Di ba? Yung moral sense nila. Naku, kuminsan we are blinded with so many things, ha? Opo. O ito, liberty to those who are oppressed. Yan, no? Kuminsan na, yan, nakakulong tayo, wala tayong kalayaan, no? Dahil nga, kuminsan mga alipin tayo ng maraming mga kasalanan natin sa buhay nito, di ba? Opo. And I think yan, anumang araw, anumang panahon, anumang pagkakataon, ang good news, naku, kailangan talagang iproklama ito. Opo. Dahil marami sa atin ngayon, no, yun nga, no, hindi naaalis yan. Yung mga lights and shadows sa buhay, di ba? May mga lights yan, no? Of course, mga masasaya, maliliwanag, no? Yan, nakakatuwa, nakakaaliw ng mga pagkakataon, no? Kaya mga moments sa buhay natin. Pero yan nga, yung mga shadows. Hindi umaalis yan eh. Ha? Talaga naman. Kasama sa buhay mo. Yan, no? Everyday lang magbasa ka ng dyaryo. Ay, oo, grabe. Yan, puro ano yan, may mga lights and shadows, no? May maganda at minsan yan nakakalungkot nga, no? Like yun nga yung isang appeal ng ating simbahan ngayon, the care of the environment, no? Yan. Dahil nga talagang parang no, quote unquote parang ginahasa na natin ang kalikasan. Kaya may yan, pag umulan, baha ka agad. Sus, nako naman sinabi mo. Tsaka ang isa pang grabe ngayon, yung traffic. And Nakita traffic. ko rin sa Manila. Grabe. Tapos umiinit yung yung mga ulo ng isip mga ng mga tao, diba? Yung ganyan, no? Tapos sa sobrang traffic. Waste of time, waste of energy, waste of opportunities. Ang dami, di ba? And how can we solve this, no? Sa traffic lang yan, no? Paano pa yung sa basura nga? Paano pa yung air pollution, no? Paano kung minsan yan, no? Kung yung walang mapasukan na trabaho, konti yung mga job opportunities, no? All these things, well, these are the shadows. Pero, papaano ba natin na talagang may poproklama, no? Kung, ayan nga, sabi nga dito ipagdala mo, no? Ng mabuting balita ang mga mahihirap. Naku yan, no? Kaya nga Year of the Poor ngayon, no? We can do a lot of things. Yan, corporal works of mercy, pwede yan, di ba? O ito nga, yung mga bilanggo, no? It's a good thing that, yan, nakikinig yung ating mga inmates. Mga suki na natin sila. We are actually releasing them, no? Spiritually, kung minsan may mga, yan, sa kanila, yung hatred, anger, no? Yan, we have to release that, no? Help them be freed from that, di ba?
O, ito mga bulag nga, no? How can we guide people who sometimes may, yan nga, yung madilim ang kanilang buhay, madaling ang paningin nila. All they can see is darkness around them, no? Opo. Nawawala ng pag-asa. Ang dami Oo. na yun, di ba? Minsan nga, may nabalitaan ako, nagpakamatay, no? Very young, pero nagpakamatay dahil, again, career-related. Hindi niya matanggap, no? Yung mga ganyan. Minsan ngayon, mga tao, no, yung papasukan ka ng yung masamang isip, no, kaisipan, an evil thought. Tapos, if you entertain that, no, minsan, it will lead to depression, no? Opo. Kapag na-depress na yung tao, mahirap. minsan magpapakamatay na yan. Oo. Of course, nakakabigla yung mga, but these things happen. Opo. Diba? Nangyayari this is reality. Diba? At madaming mga reasons kung bakit niya gagawin yun, no? Hindi lang isang reasons, kung minsan madami sa paligid, yan. May pinanggalingan. Yun. Opo. Kaya nga, who are we to judge? Pero kung minsan, nalulungkot tayo. Kung, no, parang a wasted life, no? Yung, kung sanang mayroon sigurong nagdala ng mabuting balita. Yeah. Opo. Diba? Hindi siguro maiisip ng tao yun, o kaya ma-overcome niya if maybe there is parang a support group or somebody na nakausap niya. Opo. No? Kasi pagka nagdilim ang paningin ng tao, di ba? Ang iisipin niya, naku, no? Tapusin na to. Akala po kasi nila yun ang solusyon. Yes. Pero God is offering us greater things. That's true. Opo. Pero matutulungan natin by showing the right way, no? Opo. Na talagang hindi naman pwedeng walang right way na nagkakamali siya. Ito ang tama So, kaya nga kailangan isipin natin yung God's ways, no? Mga parang God's solution, no? Ano ba yung solution diyan? Ano ba yung tamang daan? Sabi mo nga, Sister Son, no? Kasi marami tayong choices, no? It's up to us what choices will we choose, for example, no? Yung bang paraan na kuminsan madalian, paraan na kuminsan conveniente sa'yo, paraan na kuminsan akala mo ito na, pansamantala. No, sabi nga yung mga kuminsan band-aid solution, no? First aid. Oo. First aid. Opo. Pero kung minsan, yung, ano ba yun, gagalaw or kikilos ang Panginoon. Opo. Kasi kung minsan nga, magpaplano tayo, tapos ibang plano ng Panginoon, no? And sometimes, marirealize mo, strange are the ways of God. No, ako na-experience ko yun. Magpaplano ako, kung minsan nga, tagal kong pinlano Tapos iba pala ang plano ng Panginoon. At kapag ka-discern mo, ay, mas maganda yung nangyari kaysa dun sa pinlano ko. Opo. Nangyayari yun. Ako kung minsan parang may pattern na Sabi ko, bakit parang mas maganda yung nangyari kaysa dun sa pinlano ko? Kasi mas yun ang the will of God. Just obeying the will of God. So, yeah. Okay, medyo nag-overtime tayo sa ating per segment, no? Sa ating mga texters po, of course, ibahagi nyo po yung inyong mga insights and reflections regarding ito pong ating pinag-uusapan na mensahe ng ating ebanghelyo, no? About good news, yan, no? Sana i-share nyo ho yung mga good news ninyo sa buhay ninyo. At mamaya po ibabasahin natin, no, sa ating second segment. Let's take a break at magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po ang sino mang sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking
Kung paano mahal ako ng aking ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan, at piling ko sa inyo ay magmahalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinamo sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Inikat, hinirang upang mahalin, nang mamunga't bunga mo'y panatili. Umayo kang mamunga ng masagana, kagalakan walang hanggang ipamamana. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, hinamo sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Napakaganda po nitong ating ebanghelyo sa araw na ito, no, the programmatic text, no. Ito po ang platform of government of Jesus Ministry. Parang Oo nga. parang yung mga humahabol ng ano, no. Parang mga politiko. Naalala ko. Oo. Nung akong iboto yu. Mga ganyan, no? Paggawa kay Teteyo. Paggawa ko rin dalan nyo. Pati rin bomba yu. Mga yan. Diba? Minsan mga ganyan na. Opo, ano, mga Oo promises. nga, uso mga na promises. naman, Yan, no? no? Kung ako ang maboboto, yan, maalis lahat ang droga rito. Yung mga ganyan, no? Opo. Yan ang plataforma. Oo nga. At kung minsan, tayo mga nagboboto, hindi lang yung... Madali tayong Oo. maniwala. Opo. Kung minsan, yan ang tinitignan. Ano bang gagawin Oo. nito pag siya ang, no? Dapat Kaya kailangan mag-analyze tayo. Hindi, kailangan may ano tayo, no? May tape recorder. Para may proof. Oo. May proof, no? Opo. Pero pag ang Panginoon ang nangako, yan, ito good Ayan, news. Opo. napakaganda yun Good nga news po. ang kanyang dala, no? Sa lahat ng mga nangangailangan sa kanya. Okay, may mga texters yata Oo, tayo. Opo. meron na. Sige. Galing po kay 1613. Gandang gabi po. Naliwanagan po ako sa reflection ni Among, lalo na po nang iugnay niya ang platform of the ministry of Jesus sa kasalukuyang kalagayan at problema ng administration sa present problem of employment, problem on traffic congestions, graft and corruption, and the good news becomes more realistic and practical. Salamat po. Oh, thank you. Yan. Salamat din po. Oo, pag ganyan kasi kailangan ng matapang na babae. Siguro gusto kong i-congratulate si Leila de Lima sa katapangan niya. Yan, Opo. no? Ang ating Justice Secretary. Congrats po. Yan. Nagiging siya trending sa Talaga. social media. Para daw siyang pop star. Sige, kung may balak kayong humabol, akong campaign manager. Oo nga, no? She's Mga babae really ngayon, ha? Talagang, a brave woman. Ako, women's bilib ako power, sa kanya. diba? Oo. May karugtong po yun Oh, mo. sige. Sabi niya, follow up po, bakit siya pinagalitan at tuluyang itinaboy?
yan Si po ang Jesus second. Opo. Second, ano yan? Sige, mamaya Second po. part po yan, oo. oo. Sige, ma'am. Tapos, meron pa rin po tayo galing kay 8427. Mm. Alam nyo po, dito po kami, di po kami pinagbuksan ng selda. Sakripisyong malaki po. Dito sa jail, dito nagbabago po kami. Pero mga dalaw ang gumagawa ng kasiraan sa amin. Yun po. Pagdasal po natin sila. Oo, kakalungkot naman yun. Yan po yung, di bale, may good news po si Jesus. Talagang kasama po natin sa buhay yung mga ganyang ano po, Oo. sitwasyon. Mhm. Okay. Ako naman, may isang texter ako dito from 6408. Sabi niya, mapagpalang gabi mga sisters at among. Simula po nung mapakinggan ko kayo, gabi-gabi ko na po kayong inaabangan. Wow. Ang ganda po ng programa. Pagpalain po kayo. Si Ann po ito. Salamat po. Ann, Oy, maraming every evening, salamat. Thank Yan you, ang Ann. 6 o'clock habit mo. Oo. Thank you very Para much. kompleto yung yung gabi mo, you know. Oo. Date natin. Nakakatabang Yes. puso. Opo. Oo. Okay, another, Sister Rose, mayroon pa? Wala na po. Okay, Okay, mayroon kaya ako mo dito, meron. 3300, no? Medyo mahaba pero maganda yung ano. Sabi niya, aside from the tabernacle of the Blessed Sacrament in our churches, because we cannot stay there 24 hours a day since we also have duties to do. Oo. The next blessed place to find God is where we are, in the quiet of our heart. He's with us in the depth of our pain or problem. He's there at the height of our joy and laughter and triumph. We're not aware of Him because we're too distracted with the noise of the world. So when we learn to keep silent, every now and then we can feel His presence, and that peace He gives without is the source, which is the source of security and deep joy, even amidst trials. Trials. Amen. Oh, Ang ganda. ganda. Kahit na wala tayo in front of the Blessed Sacrament, but yan, in the deepest part of our sa heart. puso lang natin. Oo. Thank you. At yan ang good news talaga. Opo, Lalong-lalo good sa news. mga taong kung minsan nalulungkot, kung minsan hopeless. Nandyan lang po ang Panginoon sa puso ninyo. Damhin nyo ang kanyang presensya. No? Yan. Okay, wala na? Okay. Okay, Texters. pagpapatuloy natin ito. Ay, Oh, sige maganda yung po, question discussion. kanina nung Oh, sige, pag-usapan natin Opo, yung bakit daw po question. siya tinaboy? Yan, kasi po itong pangalawang parte ng ating ang ating ebanghelyo. Of course, narinig nila, no? At tapos nagtataka nga, is this not Joseph's son? Kasi they were really astonished, no? Di ba? Opo. And then, ito, kasi alam ng Panginoon ang nasa puso nila. Because, these people, itong kanyang mga kababayan, they were expecting Him, kung ano yung ginawa niyang mga milagro doon sa Capernaum, gawin mo rin dito. No? Parang may favoritism ka, no? Kami, kababayan mo, tapos hindi ka magmamagic dyan, hindi ka magmimilagro dyan, no? Kaya nga, sabi niya dito, no? Alam ko, sasabihin niyo, physicians, no? Heal yourself. What we have heard you did at Capernaum, do here also in your own country. Okay? So, dapat gawin mo. Parang pinupuweras ang Panginoon, no? Pero alam ng Panginoon that this request is not really out of faith in Him. Opo. Dahil yung parang, miracle wonder, yung magician ng Panginoon. Parang tinutuya po Yan, siya. tinutuya siya, no? Tapos, eto nga, sumagot ng Panginoon ngayon. Sabi niya, nakakalungkot ito. No prophet is acceptable in his own country. Oo nga. Kung minsan, dahil hindi sila believe talaga Walang pananampala kasi, is this Joseph's son? Parang ganyan, diba? Anak lang ng Opo. Tapos sige, karpintero. kung paano, patunayan mo nga. Kung talagang may Minamaliit. power ka dyan. Oo. May milagro ka dyan, di ba? Yung mga narinig namin, mga ginawa mong mga milagro, magic sa Capernaum, gawin mo rin dito. Parang medyo sila, ha? Yung tunog na talagang nakakaloko. Opo. No. Anyway, ito ang banat ng Panginoon. But in truth, sabi niya, ito yung talagang parang nag-init yung butchi nila, no? Sabi niya, I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah.
Ito mga widows na to, nung panahon ni Elijah, ito nga, yung, there was a great famine. Bakit? 3 years and 6 months, hindi umulan, nagkaroon ng famine. Okay? Pero, ito yung irony of it Itong si Elijah, the greatest prophet in the Old Testament, was sent to none of them, wala sa mga widows ng Israel. Opo. No, pinadala siya dito sa Sarepta in the land of Sidon to a woman who was a widow. In other words, ito'y Gentile. Opo. Oo. Opo. Tigalabas, Oo. no? Para bang nangot siya ang Panginoon. Yan. Siguro, palagay ko may ano rin dito, no? Yung tinuturuan ng leksyon ng Diyos itong mga, Opo. itong si propeta, dahil siguro, yun nga, siya masyado pinapaniwalaan. Ito, dito sa isang Gentile woman, widow pa naman. At doon siya pinadala, Sister Son. At hindi lang yan. Ito pang isang banat ng Panginoon. Ito mga lepers. Oo. Ito, Ang dami pa nila. Mga Israelites din ito. Oo. In the time of the Israel. prophet Elisha naman, The prophet. walang Gumaling. Walang gumaling. Oo. Oo. Except si Naku, ito na naman. Gentile na naman. Opo. Naaman. Si Naaman, The Syrian. Gentile din. Oo. In other words, etong kinagalit, when they heard this, all in the synagogue were filled with wrath. Anong ibig sabihin nito? Na kasi hindi kayo believe, wala kayong pananampalataya. Ha? Ito nga, yung dapat na sana kayong Para sa nakinabang. Opo. kanila. Yun. Dinala sa mga hentil. Sa iba. Alam mo na natin naman, itong mga Hudyong ito, no, napakababa ng tingin nila sa mga hentil na yan. At parang sinasabi ng Panginoon, buti pang mga hentil, pinapabura ng Diyos, no? Kasi akala nila, sila lang ang may eksklusibong Mga Karapatan. chosen Oo. people. Chosen people sila eh. Opo. Sila eh. Tapos sasabihin mo, pasensya na kayo, ha? Walang magagawa ang Diyos sa inyo, no? Buti pa itong mga hentil na to. Hindi ka mo magagalit, no? Oo. Kaya nga, talagang galit naku, sila. parang uminit ang ulo nila at anong ginawa nila, no? Ito nga, they rose up and put him out of the city. Naku, Oo. gusto nilang itulak. Opo. Sister Rose, ha? Doon sa At, gilid pa ng sa gilid ng hill, bundok. burol. Opo, Oo. burol. Grabe Baka medyo sila, oo. mataas-taas pa to, di ba? Oo. And then, gusto nilang itapo na dun si, Jesus. sa ating Panginoon. Opo. Oo. Pero, buti na lang, no? Siya, Katakas. naka-eskapo ang Opo. Panginoon. In other words, Sister Son, although you are the chosen nation of the Lord, if you don't have faith in the Son of God, Opo. Yun, oo. di ba? Ito yung ng Panginoon yung nakakalungkot nga, itong sariling mga kababayan niya, ginagawa siyang magician. Opo. No, parang, yun nga, yung wonder, parang miracle worker, parang ganyan Miracle lang. no? worker na, no, They are tingin just sa after the kanya. miracles. Opo. Kasi, of course, pagka may mga milagro dyan, di ba? O yan. Like the multiplication of the bread, ha? Opo. Dahil nabusog sila, kaya hinahanap sila. So, kulang pa rin talaga ang Not puso, because no? they believe in Him. No, faith ang the bottom line of this, No, buti pa nga yung mga hentil, di ba? Oo. Doon sila nagalit, no? Paano papaboran ng Diyos sa mga hentil? Parang ang Diyos ay sa amin lang. Oo. So, yun ang isip nila, Parang, no? Kami sino ang ka chosen magsasalita na people. ganyan-ganyan, di ba? Opo. Oo. So, ito nga nagalit, no? And I think, ano yung punto rito? Yun nga, no? Lahat tayo naman may access sa Panginoon, no? Ang importante lang yung nga the faith that we should have in Him, no? Pananampalataya, yan ang bottom line. Opo. Because whatever miracles, whatever great things, no? Walang kwenta yan kung hindi ka naniniwala sa Diyos. 'Di ba? Oo. So, yun. I remember may isang story ako nabasa, no? Namamatay daw yung isang tatay. Sabi sa mga anak, alam niyo anak, ang hindi lang yung mga ari-arian ko ang iniiwan ko sa inyo. No, sana, sabi niya, huwag niyong kalilimutan ang ipinamana ko sa inyo.
no, ang aking pananampalataya. Yun. Faith, Wow, no? maganda. Eh, di ba tama yung ano natin sa Kapampangan yung kasalpantayanan, amana Oo. at pamana. Pamana. Oo. Amana tayo, yun yung kasalpantayanan, at kailangan, Pamana. Pamana tayo. Naku, Yun. Opo. No? kailangan ipamana Oo, natin. kung paano ang mga ancestors natin, mga magulang natin, pinamana sa atin. Yes. Just like our culture, di ba? Our Oo. language, O no? yun, Opo. Uning kay rengaliway, reng Kapampangan, di ba? Opo, Nakakalimutan very na. rich ang Oo nga, ating naku. salita mo. Yung mga kabataan ngayon, puro Oo. halos Tagalog na sila. At Kung yung minsan lamang- taglis pa, ha? Oo, parehong Kapampangan ng magulang, pero yung mga bata, Tagalog. Kakalingwanda, no? Hala. Opo. Oo. Diba? Pero ang ganda ng Kapampangan Oh, culture. yung mga root word po natin, di ba ang gaganda? Mayap, mayapa. Oo. Di galing po sa salitang good, mayap. Mhm. Opo. Maganda yung mga meanings ng mga Yeah, root no? words Kailangan na. ipamana natin yung kultura, Oo. no? Of Opo. course, yung magandang tradisyon natin, yung lengguwahe. Oo. Opo. No, kaya nga may Kapampangan na Culture. studies, 'di ba? Culture, 'di ba? Oo. Yan Center for Kapampangan Studies yan sa Mm-mm. Holy Sa Angel. angel. Opo. Ano ba yan? To preserve, na? At pagkatapos hindi lang i-preserve, but we have to transmit that to the next generation. Sa mga Opo. We have to share that, no? batang, oo. Ipamamana natin 'yan. No? At iyan ang kasalpantayanan, no? Kaya nga ang ganda ng word sa sa kasal. Means commitment, no? Opo. Kapataya. Oo nga, no? Kasal Oo. pantayan. Pagka kinasal ka, tinataya mo yung buhay mo diyan. Oo. Diba? Covenant. O, it's a covenant. Ang Opo. kasalpantayanan ay covenant. Ang faith, it's a relationship with the Lord. Opo. No? Basically, that's it. Diba? Opo. God revealing Himself to us, To us, and then yung faith, our response to God's revelation. Kaya may relasyon. Diba? At kung wala yan, naku, nga, sabi nga ng Panginoon, no, kahit na chosen nation ka, Opo. kung naman you don't value the relationship, you don't Opo. have faith. Mm-mm. Diba? Oo. Di ba ganyan ang story itong mga Israelitang ito? Ang daming Opo. beses nila na, di ba? Hindi sila talagang tumupad Opo. sa covenant, no? O, ang dami nang pinadala ni Father God sa kanila. Wala pa rin. Wala pa rin, no? Ayaw maniwala. Matitigas May pa mga rin ang idolo pa. ulo. Opo. Oo. Tapos hindi ba, Hard-headed. I think 2 Sundays ago, yung kay Joshua, ang ganda nun eh. Opo. Sabi niya, nandito tayo sa mga, sa territory ng mga Amorites na to. Because na-influensya na sila sa kultura, tradisyon, at lalong-lalo yung mga reliyon nito mga Amorites. Opo. Kaya mga sabi ni Joshua, nagkaroon sila ng General Assembly, no? Sabi niya, mag-decide kayo ngayon. Anong pipiliin nyo? Ang Diyos natin, ang Diyos yung mga Amorites Opo. na yan. Ah. Mga Amoreyong yan, di ba? As for me, sabi niya, and my household, My no, household. we will serve the Lord. Oo. Diba? Opo. Kailangan Si magpili Yahweh. kayo dyan. Kasi nga kung minsan, ang tendency natin, ma-influensya tayo ng kultura, ng tradisyon ng ibang nasyon, no? Like for example, ito nga yung pagka yung mga divorce, yan, yung Opo. marriage bill, yung same-sex, Opo. mga ano yan mga western ano yan mga values, di Opo, ba? opo. Ngayon parang westernized din na tayo. Pero sana we should not I think yung kalilimutan natin na pagpapalit natin yung mga magagandang cultural values natin, opo. religious values, di ba? Kaya nga kanina sa dyaryo nagbabasa ako about itong mga same-sex unions, no? Sabi nila mahirap daw lumusot sa Kongreso, sa Senado. Pero I don't know. Sabi nila nung yung RH bill mahirap lumusot, lumusot. Opo. No? Although may mga modifications, pero I don't know, no? Pagka alam mo naman, nandyan na yung pera. Opo. Yung white nagiging black. Ang isa pa dyan mo, yung Nakakatakot yan, ha? Opo. Oo nga, mag-election pa naman. Di ba? So, mag-election yan. Sana wag gagamitin yung mga ganyan-ganyan issue, di ba? Tsaka, ito nga, no? Well, nasa dyaryo din kanina, yung baka sasakyan daw ng mga politicians itong nangyayari sa mga INC. Oo, ay, Diba? actually, Possible. meron na nga eh. Meron na ba? Sumasakay, oo. Kaya nga talagang nakakalungkot, no? Oo, yun nga, no? So, I think the bottom line here,
Well, let us hold on to our faith. Opo. Yan po. Ang matatag na pundasyon sa buhay natin ay ang ating matibay at malalim Na na pananampalataya. po. Yan. And incidentally, sa 2021, 500 years na. Oo. Malapit na at pinaghahandaan natin tayo dito sa Pilipinas. Opo. Kaya, Na napakagandang preparation po. yan ang Every year. Yan ang yaman ng Katolikong Ng Pilipino, ang kanyang pananampalataya, no? Everywhere he goes, no? Yan, dala-dala, no? Yung kultura at lalong-lalo na yung pananampalataya natin. And we should be proud Opo. that we have our faith in the Lord, no? Ay, oo. Pero sana wag tayong yung nga magmalaki na parang tayo lang ang pinili ng Panginoon. Oo. Let us share this faith. Opo. The faith that we have in the Lord, hindi lang para sa mga Katoliko. Oo. Di ba? Sa Di ba mo- lahat po. Oo. Nung dumating po si Pope Francis, sabi ni Cardinal Tagle, Filipinos have only two things in their life, their faith and their music. Oo, ano. Yung po sabi niya. At, Kaya, maswerte po tayo at meron tayong faith. Mhm. At yan ang pagyamanin dapat natin. No? Opo. Namana natin, pero kailangan ipamana natin Ipamana. no? sa ating mga next generations of Opo. Filipinos. Okay, Sister Son, Closing prayer let us po. have a very short closing prayer to be led to us by Sister Son. Lord Jesus, you are the fulfillment of all our hopes and dreams. Your Holy Spirit brings us grace, truth, life, and freedom. Fill me with the joy of the gospel and inflame my heart with love and zeal for you and for your will. Amen. Yan. Yan, bukas, Sige. berber na. Christmas! Merry Naku, Christmas! Christmas na. Ang bilis. September na no? bukas, Sister Son. Oo nga, Opo. magpapatugtog na ng Christmas Christmas. song. Abangan po ninyo, i-announce ko sa inyo ang pagdating ng mga libro natin for 2016. Yan naman. 365 Days with the Lord, Ay, i-reserva mo ako, Bible Sister Son, ha? Diary, Daily Gospel, Oo, ang ganda yan, naman. Pandesal, yan. Yan ang mga I-announce good ko news. po ngayon. Opo, opo. Yan, Sige, dala-dala natin yung ating good at, news. Ha? by next month, magpapakontest tayo dito, no? Of course, may premyo. Ba, Bible. dapat Yan. naman. Di ba? Oo. Magbigay nga tayo ng mga, Magbigay tayo ng bagong daily format gospel ng siguro. Oo. For 2016. Siguro mag-ready tayo ng mga questions. And then yung Sige unang nga. makasagot, Wow. yung unang Exciting texter, yan, ha? Oo, bibigyan natin ng mga 2016 Bible Diary. Naku, Wow. baka... Pwede bang sumali mo? Baka dumoble yung makikinig. Oo nga eh. Abangan po ninyo yan. Good news Yan, po no? yan. Yan, bagong ano yan, ha? Bagong Pakulo. pakulo natin. Oo. Sa barkadahan kay Kristo. I like that, no? Okay, At, this September darating ng Mayo. Dapat naman, no, Yan, ibahagi gusto natin na. ng mabuting balita. Yan, no? The printed, of Oo. course, daily gospel, no? Yan para kahit nasaan, no? Opo. Oo. Pwede po natin basahin ang mga ebanghelyo sa Opo. araw-araw. Okay. Okay, paalam ka na, Sister Rose. Magpapaalam na po And greetings. kami. Opo, pansamantala. At let's taste and see the goodness of the Lord. Ingat po kayo lagi. At gusto ko lang pong batiin ang aking mga pinsan. Si Marlene, si Abeng, tsaka ang auntie ko, si Dangalma. Hello. Na-miss ko na kayo. Sama-sama po kasi kami kanina. Sabi ko makinig sila. Ayun, sige. Bye-bye po. Tuwang-tuwa sila ngayon, ha? Opo, Mong. Tuwang-tuwa. Yes. Okay. Thank you so much, Sister Rose. And of Opo. course, yung mga binati mo. Okay. And of course, Sister Son, greetings at paalam. Okay, of course, kagaya kanina, ginigreet ko po kayo ng National Heroes Day. Mahalin po natin ang bansa natin. Dahil wala namang ibang magmamahal kung hindi tayong mga Pilipino. Yan. Good night po, God bless, and ingat po At palagi. dapat maging bayani din tayo sa ating pananampalataya, Oo, di ba? And the only way that we can be heroes of our faith is to bring the good news to people, no? People who are blind, people who are captives, people who have lost their hope, no? And people who are poor and needy, no? Diyan po natin sana ibigay, no? Ibahagi ang mabuting balita. At ang mabuting balitang yan ay lalo pong nagiging mabuting balita, lalong-lalo na
kung nandoon yung ating matibay at malalim na pananampalataya sa Diyos, no? At ito po sana ang ating pagyamanin, no, sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.